Oy! Magandang araw sa inyong lahat. Ito yung ating Security and Safety Perspective PH. Mga kaibigan, mga kasama, ay i-comment natin ulit ngayon yung isang tampok, yung isang video na nag-viral lately regarding po ito sa isang robbery na nangyari somewhere sa Antipolo. So, gusto ko lang pong ipaalala na itong tampok natin ngayon ay isang masela na insidente. So kailangan po nating mag-restrain, so bago tayo mag-proceed, kailangan muna nating balikan yung video. So babalikan muna natin saglit para malaman natin kung ano ba yung laman ng ating i-content ngayon at saka yung ating pag-uusapan sa reaction. So mga kasama, panoorin muna natin. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Guys, nga pala, sadya ko talagang minumute yung ating video kasi meron kasing yung tao kasi na nag-copy sa cellphone, meron kasing mga narrations na ginawa. So para hindi ma-compromise yung ating judgment based dun sa mga naririnig natin, so sinadya ko talagang i-mute ito para yung actual lang na nakikita natin sa video. Try natin. So yun guys, napanood natin yung video, medyo masilan yung tampok ron sa mga pangyayari. So ang ating i-react ngayon guys, kung ano-ano ba yung mga pwede nating gagawin at saka ano ba yung mga iba pang aspeto o iba pang mga measures na dapat nang ginawa ng isang security professionals bago sana nangyari itong pagkakataon na to. So ito po yung mga pwede nating pag-uusapan, but dito muna tayo sa video, isa-isahin muna natin yung mga pangyayari. Kung mapapansin nyo guys, yung suspect natin, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi doon sa iba natin mga tampok, number 1, naka-face shield. Pangalawa, naka-bull cap. Ngayon, kung titingnan natin yung pangalawang screen sa baba, yung mga kasama niya, yun ulit, naka-helmet na naman. So, ito, tandem rider. And then, it appears na dito sa pangyayari, 4 o 5 sila na mga suspect. So, ang settings nito, the way I see it, is isa siyang convenience store. So, himay-himayin natin itong mga kasama. Bago pala ang lahat, nais natin ipaabot yung ating sincere na condolence doon sa pamilya ng ating 5-9. At kami po ay nananalangin at sana po mabigyan din po ng hustisya ang pangyayari ito.
So guys, balik tayo dun sa ano ba yung mechanics ng isang robbery. Yun guys, no, meron akong isang create na content na naglalayon na ma-guide yung mga 5-9 kung ano ba yung mga mechanics para makapaghanda based doon sa mga samot-saring events na nagre-refer sa isang robbery. So, mayroon dong robbery na yung isang 5-9 na pin down niya yung 3 suspect. Kung may time kayo, pwede niyong balikan yon. And then, nag-react din tayo doon sa lately lang din na robbery doon sa Otis. So, at least may mapapulutan man lang tayo ng kakunting aral. So, then, ibabalik naman natin ulit ito. So, kung ang setup mga kaibigan is isa siyang convenience store. So, kung halimbawa, ito, isa lang yung ating security personnel. So, palitan sila. It could be 8 hours, 3 sila, or opening-closing lang. Depende kung 24 hours ba mag-operate itong convenience store na to. Kung 24 hours man, at least may kapalitan siya. It could be 3 sila o 2 pag nag-12-12. 12 hours. Okay. Ito gusto kong ipaabot sa mga security guards. Once na na-assign kayo sa isang lugar, dapat i-assist nyo yung area. So, meron kayong dapat gawin before, during, and after. So, yan yung ating pag-uusapan ngayon. Ano ba yung mga before, during, and after tour of duties? So, halimbawa, ikaw din Destino ron, at first time mo nandun, ano ba yung mga dapat mong titingnan? Kasi, kung mapapansin mo dito sa video mga kasama, hindi po pantay ang sinag ng ilaw sa loob at saka sa labas ng convenience store, which is ang pagkakataong ito, nangyari ata to something about 3 o'clock in the morning. Kasi nandun sa timestamp ng CCTV. So, ibig sabihin, madaling araw ito. So, dapat yung mga professional na security personnel na nasa, halimbawa, sa security agency na nag-deploy ng security doon, dapat tinignan nila ito, dapat sinurvey nila yung area. Para sa mga ma-recommend man lang nila sa kliyente na dapat kung kailangan magdagdag ng ilaw dito sa labas para mas maliwanag, dapat pareho kasi ang ilaw sa loob at sa labas. Para nakikita mo pag nandun ka sa loob, nakikita mo labas. At yung nasa labas, dapat nakikita din yung loob. Kasi mamaya may nangyayari doon, at least may makapagsabi. So, isa yun sa mga measures na dapat tinitingnan ng isang security. Pag naka-duty ka. Okay, ito yung mga dapat mong gagawin. So, yun, i-check mo yung lightings. Isa yun. Kapag during night hours, kasi siyempre pag araw, okay lang eh. And then, number 1, magiging alerto ka dapat. Which is, sa pagkakataong ito, sa tingin ko naman, ay alerto naman yung tropa. So, but lagi mong tatandaan na anytime, pwede kang may mga shits na mangyayari along the way sa tour of duty mo. So, dapat lagi mong paghandaan yun. Dapat alert ka, huwag kang mag-ML. Kung nag-ML ka man o nag-gamings ka man, kahit anumang games dyan, iwas-iwasan mo muna. Kasi mamaya yan, magulat ka, nakatutok mo sa'yo yung kalaban. And then, pangalawa, you need to assess yung physical structure ng area. Pag na-assign ka sa convenience store, madalas yan mga glass ang mga walls niyan. So, dapat walang mga nakasabit yung kung ano-ano na hindi naman dapat. Kasi para makita ka, kung nandun mga tao sa labas, nakikita kayo kung anong ginagawa sa loob. Katulong din yun. And then, i-check mo kung may mga poste ba dyan na pwede mong pagtaguan in the event na magkakaputukan kayo. Kasi, pwedeng hindi mo saan ka magtago, di ba? So, kailangan i-check mo din. Next is, dapat may contact number ka sa nearest na police station. Kayo at yung mga kasama mo. Kasi, mamaya yan, may mga suspicious ka naman nakikita. At least ma-report mo kagad sa mga kapulisan natin para ma-respondihan din yung concern mo. Kasi kung babayaan mo lang, baka parang apo yan habang maliit pa, extinguish mo na. Kasi baka mamaya hindi mo na kayang i-extinguish yan, sunog yung buong building. O kaya ba, yun, ang ibig ko sabihin, lalong lalala yung sitwasyon. Nakita mo na may potential. Nakatambay doon, naka-helmet,
tatlong tao, wala namang ginagawa. So, alert ka na. Kasi anytime na bubunot yan, alam mo na. If you have the time na maunahan mo sila, then do it. But halimbawa, kung natutukan ka na, I suggest not to do it. So, pag-uusapan natin yan later. So, yun, no? Kailangan din ang mga firearms natin, kailangan malinis din. And then, dapat yung mga bala natin, dapat hindi mga luma na. Kasi mamaya, dad yung mga bala, gano'n din ang mangyayari. Pagdating sa panahon na kailangan mo nang gamitin, may problema ka. Okay. And then, as much as possible, meron kang hardball na ammunition. Yung mga pang matindihan talaga. Ibig sabihin, huwag yung mga reload lang. Baka mamaya, nagbala pa kayo pa ng mga reload dyan. Mapapahama kayo dyan. Hindi lang kayo, pati yung mga kasama nyo. Kasi once bubunutin mo yan at hindi na putok, malamang ikaw matuputukan, maunahan ka. And then yun, mag-practice din tayo, yung mga basic draws. Kasi mamaya, paano ka mag-react? Ilang seconds ka ba bago makabunot? Diba? Gaano mo ba kabilis mabunot yung baril mo versus dun sa mga potentials? And then, isa sa dapat yung tingnan mga kasama, yung parking ng mga ginagamit ng mga sasakyan. Meron kasi yan, kapag ang ginagamit na sasakyan, naka-combat parking yan, ibig sabihin, hindi nakaharap sa'yo, nakaharap palabas, mag-isip-isip ka. Kasi potential yan. Kung yan man ay kotse, lalampas na mga 5 minuto yan kakatambay, umaandar, tapos naka-combat parking, mag-ingat ka dyan. So, at least meron ka ng hint na pwedeng maging potential yan. Hindi ko naman sinasabi na lahat na naka-combat parking may problema, o kaya ba ibig sabihin, sila ay suspect agad. But madalas kasi, ginagamit lang yung combat parking sa mga ganyan. That is a very offensive move para makatakas ka agad kung may mga pagkakataon man. So, madalas ginagamit niya sa vehicle protection. But, kung halimbawa nasa area mo, since ang pinag-uusapan natin convenience store naman, hindi siya usual. So, madalas kasi face the wall kasi ang standard. Ngayon, kung combat parking ngayon, pwede naman, pero yun nga, ibig sabihin, pasok na siya doon sa red flag mo. So, ngayon, paano mo ngayon? Next is, paano mo ngayon ma-identify yung potentials, yung mga threat. Okay, base doon sa madami nating videos na tinampok, may mga least common denominator na sinasabi dyan. So, una, naka-helmet. Itong pagkakataon na to, yung suspect na namutok is naka-sombrero. So, ibig sabihin, sabi ko nga, pag naka-face mask, pag naka-sombrero, pakapiraso na lang nakikita mo. So, hindi mo naman pwedeng ipatanggal yan. So, mas maganda siguro sana. Kasi sa bangko, bawal na makasombrero kapag pumasok ka eh. Hanggat maaari, sinisita ng guard yan. Kaya yung sombrero, pakitanggal na lang for positive identification. Somehow, yun, di ba? So, yun, mga madalas niya nagsusuot ng mga salamin, mga sunglass pag araw. Pag nakasanla sa gabi, lalo na, suspicious na talaga yan. Kasi, pang-araw lang ginagamit yung sunglass eh. So, at least eyeglass para magkakaroon ng, di ba, yung mga identification sa mukha. And then, lalo na kapag yan ay naka-jacket. Mga maluluwag na jacket. So, kasi sigurado yan, may tinatago yan talaga. And then, hindi lang yan, yung mga bit-bit na, dapat, mahirap kasi sa convenience store, hindi natin chinecheck yan eh. Diba? So, nagmumonitor lang tayo sa any unusual activity. Madalas naman dyan, yung mga petty thefts eh. Diba? So, but, anyway, yun, at least, pag naka-jacket yan, medyo may maghinala ka na. And then, tandaan nyo palagi na halos lahat ng mga pangyayari when it comes to robbery, ang mga suspect niyan uses in earth tone colored dresses. Sa mga apparels. At least, it could be gray, black, dark colors, brown, blue. Walang nang-hold up malamang na nagsuot ng neon o yung mga orange na color na damit. So, kasi punain yan eh. So, kapag ganyan, at least makikita mo kung sino yung nakaputi, medyo hindi masyado yan. Pero pag medyo darker color yung damit, at least may positive, ka na,
ito, pwede to. At least matitrigger mo na yung awareness mo. And then, bantayan nyo rin mga kasama. Siyempre makikita, kung maliwanag yung sa labas, makikita nyo naman na may kasama yan eh. So, kapag suspicious talaga yung galawan, malamang backup yan. And then yun, hanggat maaari, pag halimbawa, nanita ka, o kaya ba nag-greet ka, hi sir, good morning, good evening, good afternoon, mag-establish ka ng eye contact. Kasi, siyempre, importante kasi yun eh. At least makita mo yung sincerity ng tao. And then, kailangan lang gawin mo yan sa isang magalang na pamamaraan. So yun guys, yun yung mga before. Ngayon, kapag halimbawa talagang darating na yung punto na during na, halimbawa pinasok kayo sa isang area o kaya ba nandun na mismo, na-identify mo na, halimbawa nakita mo na talaga na potential at nagde-decide ka na talagang ito yung on process na yung engagement ng mga suspect. Dalawa ang pagpipilian yung mga kasama na choices dyan. Number 1, mag-engage. Number 2, not to engage. So kung halimbawa ang decision mo is not to engage, ito po yung gagawin mo. Wag kang gumawa ng action na po pwede kayong makompromise. Kasi tatandaan nyo, yung mga suspects o yung mga robbers, ito kasing robbery, ito yung masyadong nakakatakot na negosyo yan eh. Diba? It is a matter of life and death kung sakasakali mang hindi ka nakapaghanda ng maigi. So, yun, ang gagawin is, kapag ka nandun na mismo at hindi ka nakapaghanda o na-surprise ka, huwag ka nang gumalaw. Ibig sabihin, do not do crazy things. Diba? Avoid action that might endanger your life, your employees, or your customers. Kung may mga customers ka. And then pangalawa, second is that you need to obey orders of the assailants. Kasi sabi, dapa kayo. Huwag ka nang, di ba? Huwag ka nang mangatuwiran pa. O do not show any resistance. Third is, kung may pagkakataon, boss, mag-explain ka, boss, may pamilya kami. Kunin nyo lang yung kailangan nyo, huwag nyo lang po kami idamay, o huwag nyo lang kami ipapahamak. Trabaho lamang ito. Kung may pagkakataon ka. And then, habang nangyayari yan, siyempre, i-observe mo yung height ng tao, di ba? Kung ano ba yung complexion. Yung mga general characteristics of descriptions. Kasi, siyempre, pagdating ng after effect niyan, mag-iimbestiga, at least may at least may hint kung ano mga ibig sabihin ng suspects, ng ano ba yung mga descriptions ng suspects. And then, antayin nyo mga kasama, halimbawa, kung nandun na, antayin nyo na makaalis na yung mga robbers. So, yan yung kapag hindi ka nakapaghanda, do not do unnecessary things. Ngayon kung nakapaghanda ka, and when you decide to engage, ito naman yung mga dapat mong gagawin. Number 1, do not hesitate to eliminate the target. Huwag kayong matakot bumaril. Kasi kapag mag-hesitate kayo to pull the trigger, malamang maunahan kayo yan. So, nais kong i-share sa inyo yung isang tampok ko rito, yung the 77 rules of the enemy. Actually mga kasama, bihira lang nilalabas yung mga ganyang item eh. Pero I suggest na, I decided pala to let it out kasi yan mga doktrina kasi yan eh. So para lang at least makikita nyo ano ba yung hinahanda ng mga kalaban. Gaano ba sila kahanda laban sa'yo. So sinishare ko yun para matapatan nyo man lang. Kung hindi mo malampasan, at least matapatan mo yung capacity ng mga threat. Kasi walang ibang avenue eh. Siyempre, katulad yan, magiging biktima ka talaga kapag hindi mo alam ano ba yung pag-iisip ng kalaban natin. Second, always triple tap your weapon. Kasi sila madalas double tap. Kung mapapansin mo, 2 double tap yung pinalo eh. Tak, 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 tak. So, sa'yo naman, dapat triple tap ka. And ito yung gagawin mong standard. Kapag halimbawa, mag-decide ka na mag-engage, dapat 3. Body, body, poke. Body, body, poke. Body, body, head. Body, body, head, yun yung target.
Yan kung mag-decide kang mag-engage. And then, kailangan mong i-practice yun. Minsan punta ka rin sa firing range kasi syempre kahit paano, alam nyo rin kung ano ba yung dapat yung simulate. And then, number 3 is you need to take cover. Kasi kapag halimbawa nakapag-engage, asahan mo may kasama yan. So, mamaya, na-pin down mo yung isa, may kasama pa pala, hindi mo napansin. So, tamaan ka rin. So, you need to take cover. Expect mo na marami yan. And then, next is you need to do tactical reloading. So, isa sa skills na dapat i-develop nyo rin yan. Tactical reload, combat reload. Kasi mamaya yan, 38 lang dala mo, 6 lang bala niyan. Nakadalawang body-body head ka. Wala nang bala. So, body-body head, pack. If you have time, pack. Body-body head, pack. Lusot. So, may mga school of tactical handguns na. Yung minsan may check nyo yung aking ibang mga post mga kasama. Makikita mo yung mga ng mga tactical reload. Bisitahin nyo po yung SHTF Vlogs PH. Marami akong na-upload din doon ng mga when it comes to combat reloading at saka tactical reloading ng mga videos. Which is nakikita naman marami sa internet yan eh. Research nyo na lang. But what I'm saying is na dapat napapractice nyo yun. Kasi, syempre, katulad yan, 6 lang bala mo, pak, alam niya na 6 lang, so, susugurin ka na. Pero kapag nakapag-tactical reload ka, pak, pasok, pak, akala niya wala ng bala, pag lusob niya, may 2-3 ka pa. So, yun ang ibig sabihin nun. And then, last but not the least, you need to do your best to protect your life, your client, and your customers. So, yun. It really requires a lot of effort for us security personnel kasi tandaan nyo, this is a profession of arms. So, it could be makauna tayo o tayo maunahan katulad nitong pangyayari. So, ibig sabihin, talagang hindi pinalad yung ating 5'9", So, naunahan siya. And then, after, in the event na meron pang after, so, ito yung mga gagawin mo. Number 1, pag nakalis na yung kliyente, secure mo na, halimbawa, wala ng rubber, o kaya ba, napindom mo yung rubber, sarado mo yung pinto. So, kasi mamaya niyan, pataktihin ka ng kung ano-ano kasama nila, o kaya ba, yung ibang mga, madidistract kasi yung crime scene. And then, i-check nyo kung may mga injured ba na mga kasama, o kaya ikaw. And then, next is you call the police. Kasi, siyempre, i-report mo yung pangyayari. Then, you call the client or your agency. And then, i-cordon mo yung area. So, dapat, kung meron kang caution tape, mas maganda. Pero as much as possible, wag na wag yung ipagalaw yung mga, lalo na mamaya niyan, hawak man ng hawak doon sa mga handrails Pagdating ng mga investigador, puro kamay mo yung nandun, mga fingerprints mo lahat. So, iwasan yung mga hawak-hawak kayo sa surface. Ng mga, kahit ano lang, sa cash register, lahat ng hanggat maaari, huwag kayong humawak-hawak. Kasi, siyempre, nung paglabas ng resulta, panay fingerprints mo nandun So, and then, coordinate ka sa police, gawa ka ng report din, and then coordinate ka with the police investigations. Okay, so, isa sa pinakamahalaga rin na dapat mong gawin is, huwag mo kalimutan to keep your mouth shut. Kasi, lalo na ngayon mga kasama, marami ngayong mga, ultimo ngayong mga YouTuber, madami na rin mga tinatanong, akala mo, parang mga mainstream media na rin, kung makapag-broadcast. So, ibig sabihin, hindi masyado pa nila naaral yung mga investigative na, but sa kanila kasi gusto nilang i-share yung katotohanan. Sa tingin nila, dapat malaman din ng ating mga kasama at bayan. So, okay lang naman yun. However, yun, iwasan magsalita kasi hindi ka po pwedeng magiging spokesman for and behalf doon sa kliyente mo. Di ba? May tatanong man sa'yo, do not, kasi karapatan mo naman yung tumahimik. Antayin mo na lang yung proper investigators na dumating. Iwasan hanggat maaari mga kasama, isarado yung pinto kasi yung mga pictures, siyempre, hanggat maaari iwasan yung mag-leak yan muna kasi hindi pa, baka mamaya may mga sensitive na information dyan
na hindi dapat pang malaman ng general public, no? Magkikreate ng mga unauthorized information. So hanggat maaari iwasan, lalo na pag malaki yung area of responsibilities mo. Huwag kayo magpapapasok kung sino-sino. Yung mga authorized na pumasok lang, mga investigator ng mga PNP. And then last but not the least, you need to coordinate all forms of investigation, kasi that's what we do. We need to cooperate with the police force, kasi syempre kailangan natin yun, kailangan kasi nilang malaman kung sino ba yung suspect, kasi that is part of their job really. Yan yung kanila namang sinadya, gusto nila malaman kung sino yung suspect at saka sino nakakilala, positive identification. At the same time, along the way, pwedeng masama tayo doon sa investigation, kasi syempre nandun na tayo kagad, we have immediate knowledge eh. So, kasama tayo dyan palagi. Normal yun na kasama tayo palagi sa investigations ng police. Kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot, halimbawa may mga police na nag-imbestiga. So, remember two things. Robbers only want your thing or your property or your money. Nothing more, nothing less. Hindi man kailangan buhay mo eh. And they want to do it quickly. So, hanggat maaari, huwag kayo magkukos ng delay. Kasi doon nagkakaroon problema eh. And then, since robbery nga is a risky business, asahan nyo rin na yung mga robbers medyo nervousin din yan. So, additional tips din pala mga guys. Lagi niyong tatandaan na may mga predictable times din when it comes to robbery. Kasi, madalas yan during turnovers, di ba? And then, at the same time, opening at saka closing. So kapag ang mga ganyang oras, bantayan nyo rin pag u-open yung mga stores natin o kaya ba yung ating establishments, bantayan nyo kasi baka mamaya masabayan eh. So yan yun, at saka yung mga lunch breaks. So syempre inaaral din kasi nila muna yan bago nila tirahin eh. Kinikasing muna nila yung area. Kaya mag-ingat kayo dyan sa mga times na yan, yung mga predictable times na yan. So yun, isang tampok na naman ulit. So ulitin ko, nais ko pong makikiramay din doon sa pamilya ng nasawi. At saka ito lamang pong tampok natin ay para lang paalalahanin yung ating ibang mga kasama na magiging alert palagi while on tour of duty. So yun, magiging responsable po tayo sa lahat ng ating gagawin, no? Kaya hanggat maaari, paalala ko, avoid unnecessary things, no? Kung halimbawa kayo ay mga nag-gaming, huwag kayong mag-cellphone ng hindi dapat. Diba? Kasi mamaya yung focus kasi dapat 100% sa trabaho eh. Laging tatandaan, this is a profession of arms, and eh, mamaya sa kahinaan natin, pinakita natin yung ating weakness, doon tayo madadali. Diba? Nakita nila na nag-gaming ka, eh, tatanungin ka na yan kung anong gigaming mo, wala na, maaliw ka na, yung iba pala pumasok na. So yun, no? May mga diversions kasi din yan. So sila, mahusay sila dyan, inaaral na mga assailant dyan, o yung mga potential threats mga kasama. So once again, magandang araw. Yun, kung meron kayong comment, may dagdag doon sa ating tampok, mga tips, huwag kayong mahiyang mag-comment mga kasama, kasi kaya ko ginawa to para ma-share din natin sa ating mga ibang mga tropa eh, mga kasama natin. So regards sa inyo lahat, mabuhay kayo, huwag kalimutan mag-subscribe, and then yun, good day.